Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang naglakad ang pangkat ni Tadag patungo sa susunod pang baryo. Hindi na nila pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa mga natitirang bukangabon, gawa ng alam nilang nakalayo na ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bumungad sa kanila sa tabi ng bundok ang isang maliit na nayon. Di pa man sila nakakalapit sa lugar na yon, pansin na nila ang dami ng taong animoy abala sa kani-kanilang mga trabaho. Sa unang tingin mapagkakamalan mo yung mga ordinaryo, subalit kapag ginamitan mo ito ng ikatlong mata, malalaman mong sa bulag lamang ang mga bagay na iyong nakikita. Ayon kay Tadag, kapag sinipat mo ang lugar ng mga ito gamit ang ordinaryong paningin, masisilayan mo ang magaganda nilang tahanan at paligid. Subalit kapag inumpisahan mo ng masilayan ang lugar sa pamamagitan ng iyong ikatlong mata, malalaman mong kabaliktaran nito ang totoong nangyayari sa lugar. Isa yung uri ng malaking sabulag kung saan pangkaraniwang masisilayan sa lupain ng mga bangkilan. Ayon kay Tadag, kalimitan itong ginagawa ng mga nilalang upang makaakit ng biktima. Kilalang mga tamad ang mga bangkilan, kung kaya't para yung isang uri ng halaman na naghihintay lamang sa kanilang pagkain. Kapag wala namang lumalapit sa kanila, inuutusan nila ang mga nasa mabababang uri na maghanap ng kanilang makakain. Kabilang sa mga ito ay ang mga sigbin, mga alaga nilang hayop at ang mga binatilyo sa kanilang angkan na kinikilala bilang pinakamababang antas ng kanilang lahi. Kung hindi nyo kasi na itatanong, merong mga antas ang bawat lahi ng mga bangkilan. Ang pinakamataas, ang matanda na siyang nanggagamot sa karamihan sa kanila. Yon ang kanilang kalibonan, at ang mga susunod naman, ang mga babaeng asawa nito at ang mga mandirigma. Itinuturing na mababa ang mga bata sa kadahilanang wala pa itong kakayahan na buhayin ang kanilang mga sarili. Patuloy din yung dedepende sa kanilang mga magulang hanggang sa kaya na nilang maghanap ng kanilang pagkain. Dagdag pa ni Tadag, wala ring karapatan ng mga kabataan na magreklamo sa kung ano ang hangarin ng kanilang mga magulang para sa kanila. Kung magdesisyon ng mga itong patayin sila, wala silang magagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, napansin nila Tadag na animoy hindi sila pinag-iinitan ng mga nilalang. Pagpasok nila sa nayon, nanatiling abala lamang ang mga ito at animoy hindi sila nito pinagtutuunan ng pansin. Normal na sa mga bangkila ng ganoong gawain, lalo pat wala silang kakayahang magpalit anyo sa mga panahong sumisikat pa ang araw sa kalupaan. Hanggat nananatiling umaga, itinuturing ng mga ito ang mga sarili nila na walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Nagbabago lamang ang paningin ng mga ito sa mga sandaling nasisipat na nila ang paglubog ng araw, kung saan doon na din unti-unting nagbabago ang kanilang mga kaisipan. Dahil sa hangarin nila Tadag na makipagdigma sa mga bangkilan, taas noo silang nanatili sa nayon sa kabila ng mga nararamdaman nilang kakaiba. Taliwas sa mga nais ipakita sa kanila ng mga nilalang, nasisilayan nila ang tunay na kulay ng lugar. Paglalarawan ni Tadag, lahat ng magagandang puno at magagarbong bahay na kanilang nasisilayan sa lugar ay purong sabulag lamang. Hindi yun kayang maipagkaila ng mga paningin nila sa kadahilanang masyado ng mataas ang antas ng kanilang ikatlong mata. Ayon pa sa kanya, na ang mga hayop na hinihila ng mga nilalang sa harap nila ay mga alipin nitong tao na pilit pinagsuot ng mga balat kayo. Ang mga kinakatay naman itong isda at karne, parte ng mga laman ng tao na maaaring nakuha ng mga ito sa ibayong baryo. Dagdag pa ni Tadag, nakakakilabot ang lugar na yon sa kadahilan ng pakiramdam niya para siyang nasa ibang dimensyon. Lahat ng pananaw niya sa buhay at pag-asa niya para sa sangkatauhan ay dahan-dahan ang naglalaho matapos niyang masilayan ang mga nangyayari roon. Bagaman maliit lang ang nayon, lahat ng makikita doong mga hayop ay purong aliping tao.
Ultimo ang mga tanim ng palay ng mga ito, binubuo ng mga buto ng tao. Masyado na ding tuyot ang lugar, kabaliktaran ng sabulag na pilit ipinapakita ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang pagmamasid nang bigla siyang hawakan ni Tandang Ibok sa balikat habang nagwiwika ng, "Huwag kang mag-alala, iho. Sisiguraduhin natin, ito na ang kanilang huling araw sa mundo. Masyado silang masasama. Wala silang karapatang manatili dito." Sa paglubog ng araw, unti-unti na nilang nasisilayan ang mga nilalang na paisa-isang pumapasok sa mga bahay-bahay. Pagsarado ng mga ito ng kanilang mga bintana at pinto, agad namang napansin ng kanilang grupo ang pagtahimik ng buong paligid. Habang dahan-dahan ang lumalaganap ang kadiliman sa nayon, isa-isa naman nilang naririnig ang pagsambit ng mga engkantasyon, hudyat na naghahangad na ang mga nilalang na yon para sa kanilang pagpapalit anyo. Pagramdam nila tadag na kumakain na ng mga arisbal ang mga bangkilan, doon na sila unti-unting nagsitayuan habang inihahanda ang kanilang mga sarili. Para sa mga hindi nakakaalam, ang arsibal ang tawag sa bertud ng mga ito. Kaya arisbal ay dahil maihahalin tulad mo ang anyo ng bertud na yon sa isang itim na tawas. Ordinaryo man kung titingnan ng bertud ng mga bangkilan, wag na wag mo itong mamaliitin sa kadahilan ng kayang-kaya ka nitong iyang gawin sa pamamagitan lamang ng simpleng halik o salita. Masyado ding tentasyon ng ganoong bertud dahil sa kakayahan nitong mangsulsul sa mga taong nagnakaw sa kanila ng kanilang mga pagmamay-ari. Lumipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nga nila narinig ang mga pagsiangil ng mga aswang. Pagsitalunan ng mga ito sa bintana, agad naman sila nitong pinalibutan kung kaya't napilitan naman ng mga tauhan niya na maghanda. Habang maigi silang nakikiramdam sa paligid, taimtim naman nilang itinataas ang kanilang mga bakod at puder sa katawan. Ang kasama nila noong katutubo, nag-umpisa na ding umatras sa kanilang grupo sa kadahilanang nalalapit na ang pagpapalit anyo nito. Inaasahan naman itong hindi makakabuti ang dumikit sa pangkat ni Tadag, lalo pat kapag umibabaw na sa kanyang katawan ng sumpa, nagiging isa na siyang demonyong walang kakayahang mag-isip ng tuwid. Maya-maya pa, nang handa na ang lahat, kitang-kita naman nila ang pag-angil ng katutubo habang unti-unting binabalot ng mahahabang buhok ang katawan nito. Hindi naglaon, lumaki yun ang lumaki, hanggang sa maging isa itong dambuhalang ungkoy. Halos kisap mata lang din ang dumaan matapos nitong maglaho sa kanilang mga paningin. Dahil sa bilis ng pangyayari, inakala noon nila Tadag na pinaglalaruan lamang sila ng kanilang mga mata. Subalit maya-maya pa, muling bumungad sa kanila ang katutubo na pinagtutulungan ng mga bangkilan. Bagaman hindi pangkaraniwan ang puwersa nito, wala yung nagagawa sa mga nagtutulong-tulong ng mga aswang. Sa pagsiklab ng digmaan, agad namang umusad ang kanilang grupo upang itaboy ang pumapaligid sa kanilang mga nilalang. Habang naglalakad sila Tadag, mariin naman niyang hinanap ang kalibonan para patayin ito. Sa isip-isip niya, para mabilis nilang magapi ang pamilya ng mga bangkilan, kinakailangan nilang umpisahan ang pagpatay sa pinakaulo nito. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nasipat nila ang matandang nakaupo malapit sa may liwasan kung saan meron itong kasamang dalawang lalaking may daladalang tabak at pangkapas. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila habang patuloy yung nag-aangil. Nang mapagtanto naman ni Tadag na yun na ang kanilang hinahanap, agad naman niya yung itinuro kay Manong Kamat habang nagwiwika ng, "Manong Kamat! Nandun sila! Tara!" Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman yung sumugod sa kanya ng walang pagdadalawang isip. Kampante nilang iniwan ang kanilang grupo
gawa ng may tiwala naman sila roon kahit papaano. Alam din nila Tadag na hindi yun pababayaan ng mga diwata maging ng kanilang mga mutya na nakuha. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng matanda, napansin naman nilang hindi ito natinag sa kanilang presensya. Kampante lang yung nakaupo sa harapan nila habang patuloy sila nitong pinagmamasdan. Maya-maya pa, bigla namang tumayo ang matandang yon, sabay wika sa kanila ng, Magandang gabi sa inyo. Masyado naman yata ang napakaaga ng pagbisita ninyo. Hindi namin inaasahan na sa madaling panahon makakausad kayo ng ganito kabilis sa aming nayon. Sinasabi ko na nga ba, masyadong mahihina ang mga tampalasang abwak. Ultimo ang maliliit na banta. Hindi nila nagawang masugpo. Matapos naman itong marinig ni Tadag, minabuti nilang manahimik. Para sa kanila, walang saysay ang makipag-usap sa mga ganoong uri ng nilalang, lalo pat nadapo sila sa lugar para patayin ang mga ito at hindi bigyan ng panibagong tsansang mamuhay ng mapayapa sa ating mundo. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng pinuno ng mga bangkilan na wala silang balak sumagot sa sinabi nito, agad naman itong inutusan ng 2 niyang tauhan para kalabanin ang mga kasama ni Tadag. Hindi pa man yun nakakalapit sa kanilang grupo, laking gulat na lamang ng matanda nang biglang kaladkari ni Tandang Ibok at ni Manong Kamat ang 2 niyang mandirigma. Paglayo ng mga ito, agad naman yung napatayo habang pinagmamasdan si Tadag na hinuhugot sa bewang nito ang nakapulupot nitong latigo. Paghataw ni Tadag ng kanyang latigo sa lupa, bahagya naman yung napaatras habang nag-aangil. Sa estado ng nilalang na yon, tila bang nakakaramdam ito ng pagkabahala sa antas ng kakayahan ni Tadag. Nang dumating na sa puntong wala na itong pagpipilian, harapan naman itong nilulo ng kanyang bertud at mabilisang sumugod. Hindi rektahan ang pag-atake ng matandang yon, bagkus ay paikot-ikot lamang ito sa kanya na para bang naghihintay ito ng pagkakataon. Si Tadag naman, nananatiling nakatayo. Maiging pinakikiramdaman ng kanyang kalaban. Miminsan, hindi niya ito minaliit sa kadahilan ng nasisiguro niya na meron din yung alas na itinatago na maaaring magbigay ng pinsala sa katawan niya. Lahat ng depensa ay kanyang ginamit, masiguro lamang na magiging ligtas siya sa paglalaban nila. Maya-maya pa, nang maramdaman na niya ang pagsugod ng matanda, agad naman niyang itinaas ang kanyang latigo para sa lagi ng pag-atake nito. Paglapat ng matatalas nitong kuko sa kanyang sandata, bigla naman yung napaatras papalayo dahil sa hindi nito naatim ang ningas ng latigo niyang merong mutya ng apoy sa dulo. Bago pa man yung tuluyang makalayo, dali-dali naman niya yung hinataw sa katawan na siyang naging sanhi upang bumagsak yun ng tuluyan. Pagsilay niya sa matandang nakahandusay sa lupa, kitang-kita naman niya ang pinsalang dulot ng kanyang armas. Pagtayo na pagtayo nito, agad naman niya yung sinugod subalit nagawa siyang mapigilan ng 2 nitong kauring bigla na lamang lumitaw sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Walang habas siya nitong inatake hanggang sa dumating ang puntong nagdesisyon siyang umatras ng bahagya. Dahil sa pangingialam ng 2, mas lalo pang naging maingat itong si Tadag. Lahat ng gagawin niya, pinag-iisipan niya ng mabuti sa kadahilanang nalaman na niya ang isa sa mga abilidad ng matanda. May kakayahan itong tumawag ng kasama sa oras na nararamdaman na nitong nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Mariinding naniniwala itong si Tadag, kayang isakripisyo ng mga tinawag nito ang kanilang mga sarili, matalo lamang ang kalaban nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat niya ang matandang nagawa ng mapaghilom ang sugat nito sa pamamagitan ng langis na kanyang ibinuhos. Sa pagbalik ng dati nitong lakas, agad naman itong inabisuhan ng 2 niyang kasama na pansamantalang umatras. Pagsilay naman ni Tadag sa matandang kampanteng naglalakad papalapit sa kanya,
Agad naman niyang iwinasiwas sa lupa ang kanyang latigo habang nagwiwika dito ng, "Ganyan ba ang pamamaraan mo? Humihingi ng tulong sa iba kapag hindi na kaya?" Nakakaawa ka. Hindi ko maisip kung bakit ikaw ang naging pinuno ng angkang ito. Sa pagkakaalam ko, malalakas ang mga bangkilan. Hindi sila humihingi ng tulong kahit kanino man. Pero sa estado mo, parang kakaiba. Siguro ang lahi niyo ang pinakamahina sa kabuuan ng inyong angka na kinabibilangan. Matapos namang marinig ng matanda ang sinabi nito, natatawa naman yung sumagot sa kanya ng, Hindi karuwagan ng taktika, iho. Ginagamit ko lang ang utak ko para lumamang sa laban. Anong silbi ng pagiging matapang kung salat ka naman sa karunungan? Tandaan mo, sa lahat, karunungan mo lang ang hindi kumukupas. Pisikal na lakas, darating ang panahon at mawawala rin yan. Kasabay ng pag-uwika ng matanda ay ang bigla naman itong paglaho sa kanyang harapan. Habang umiikot yun sa kanyang kinaroroonan, unti-unti namang napapansin ni Tadag ang pag-iba ng galaw nito. Masyado na yung mabilis na halos dumating na sa puntong hindi na niya masilayan ang buo nitong katawan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang binti na bigla na lamang dumugo. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya habang pinagmamasdan niya ang sugat na yon, unti-unti yung namamanhid hanggang sa dumating ang puntong ng dilim na ang kanyang paningin. Nilapatan naman niya yon ng paunang lunas at usal pero bigo siyang maalis ang animoy laso nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dahan-dahan namang umatras si Tadag gawa ng wala na siyang gaanong nakikita sa paligid. Paulit-ulit na din siyang tinutulak ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong napadikit na siya sa katawan ng puno. Dahil sa pangyayaring yon, maigi namang nag-isip ng paraan si Tadag para makontra ang aral ng matanda. Alam niyang hindi pa siya nawawalan ng paningin, bagkus ay ginamitan lamang siya nito ng estilo para pansamantalang bulagin. Nang hindi na niya makayanan ang ganoong sitwasyon, naglakas loob na siyang magpatulong sa kaptan. Naisa nang makipaglaban ni Tadag noon ng patas pero masyadong marumi ang pamamaraan ng kanyang kalaban. Sa pangingibabaw ng supremo ng mga diwata sa kanyang katawan, bigla namang nanumbalik ang kanyang paningin at kasabay nito ang pagrinig niya ng isang tinig sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Hayaan mong isipin niya na nasa ilalim ka pa ng kapangyarihan niya. Ang pinakamasaklap na pagkatalo ng isang henyo ay sa pamamagitan ng pagkahulog sa sariling abilidad nito." Matapos naman itong marinig ni Tadag, walang pagtutol naman siyang sumunod sa kaptan. Habang binabagtas niya ang daan, mayat maya naman ang paggalaw niya ng kanyang kamay para lamang makiramdam. Ibinalik na din niya sa kanyang bewang ang kanyang latigo upang maipakita sa matanda na nakakalamang na ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman niya yung nasilayang unti-unti nang lumalapit sa kanyang harapan. Naglalaway pa ito at parabang natutuwa ang bangkilan sa kanyang mga nasisilayan. Pagramdam ni Tadag na sapat na ang layo nito, dali-dali naman niya yung sinunggaban sabay tisod sa paa nito. Pagbagsak ng matanda sa lupa, panay naman ang pagpumiglas nito sa kanya habang unti-unting bumabakas ang takot nito sa kanyang pagmumuka. Sinubukan din itong humingi ng tulong sa mga kasama niya, ngunit bago pa man yun makalapit, buong tapang naman yung sinindak ni Tadag. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan na nga niyang nadakip ang pinuno ng mga bangkilan. Upang hindi na yon makatakas sa kanyang mga kamay, tinalian niya ito ng latigo sa ulo, sabay kaladkad patungo sa kinaroroonan ng kanilang pangkat. Pagdating niya roon, bitbit ang pinuno ng mga bangkilan, bahagya namang naantala ang digmaan. Matapos yung masilayan ng kanilang mga kalaban, wala naman yung nagawa kundi ang umangil habang patuloy na umaatras.
Sila Manong Kamat naman noon, nagmamadali ring lumapit sa kanila, bitbit ang walang buhay na katawan ng dalawang mandirigmang pinagkatiwalaan ng matanda. Lumipas pa ang ilang minuto, harapan namang sinugatan ni Tadag ang katawan nito habang tinatanong yon ukol sa mga susunod pang baryo. Bagaman nahihirapan na ang pinuno ng mga bangkilan, nagpatuloy pa rin yung magmatigas sa paniniwalang hindi na rin siya magagawa pang buhayin ng pangkat ni Tadag. Dahil sa naging aksyon nito, kaya na may wala na silang nagawa kundi paslangin yun sa harap ng mga kalahi nito. Matapos niya yung gawin, parang basura naman niyang itinapon ang naghihingalong katawan ng matanda sa kanilang harapan. Habang pinagmamasdan nila itong nalalagutan ng hininga, muli niyang tinanong ang mga bangkilan kung nais pa ba nitong ipagpatuloy ang digmaan gayong wala na ang pinuno nila. Nang marinig naman ito ng kanilang mga kalaban, agad naman yung umusad patungo sa kanilang harapan, hudyat na naghahangad pa rin yung makipaglaban. Inaasahan naman yun nila Tadag sa kadahilan ng wala naman itong pagpipilian. Bago pa man sumugod ang mga nilalang, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isagawa na ang hanay ng kanilang grupo. Hindi na sila noon naghiwa-hiwalay dahil alam nila na hindi na makakapag-isip ng taktika ang kanilang mga kalaban, lalo pat umibabaw na sa mga isipan nito ang kanilang mga emosyon. Lumipas pa ang kalahating oras para na lamang silang grupo ng mga magsasakang naggagapas. Sa bawat lugar na kanilang dinaraanan, nag-iiwan sila ng mga bangkay ng mga bangkilan. Wala din silang itinira kahit isa, gawa ng maaari lamang magdulot ang mga ito ng panibagong kalbaryo sa baryong kanilang madadapuan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paisa-isa naman nilang inimbak ang mga bangkay sa nayon. Habang ginagawa nila ito, napansin naman nila noon ang katutubong nakaupo lamang sa malayo at nagmamasid sa mga bagay na kanilang ginagawa. Maaaring hindi ito lumalapit sa kanila, gawa ng nasisindak ito sa presensya ng kanilang grupo. Bago nila nilisan ang lugar na yon, napagpasyahan nilang sunugin ang bawat bahay na nakatayo. Nagbaon din sila ng mga pangontra sa paligid upang masigurong wala nang masasamang nilalang ang magtatangkapang manirahan doon. Sa muli nilang pagbagtas ng daan, agaw pansin naman ang pagsunod sa kanila ng katutubo. Maaring halimaw pa ang anyo nito, pero alam ng nilalang na yon na kaparte siya ng pangkat ni Tadag. Hinayaan lang naman nila ito, lalo pat wala naman yung ginagawang masama sa kanila. Upang makapagpahinga ang kanilang pangkat, minabuti nilang tumungo sa lugar na merong kakahuyan. Ginawa nila ito para maalis ang sumpa ng katutubo at para na rin makapagpahinga ang kanilang grupo. Habang nakaupo sila sa tabi ng mga nagsisiksikang puno, nasipat naman nila ang dambuhalang unggoy na dahan-dahang naglalakad papaloob. Nang hindi na malapatan ng liwanag ng buwan ng katawan nito, dahan-dahan naman yung bumalik sa orihinal nitong anyo. Pagsilay naman nila Tadag na nakabulagta na yun sa lupa, agad naman nila itong nilapitan para bigyan ng tulong. Una nilang ginawa, painumin yun ng tubig habang dahan-dahang ginikising. Iniwasan din nilang lapatan ito ng mga halamang gamot sa paniniwalang kontra yun sa sumpang tinatangan ng kanilang kaibigan. Kinabukasan, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Lingid sa kaalaman ng kanilang pangkat, may isang grupo na pala ng mga antingero ang pasimpleng nagmamanman sa kanilang galaw. Naging mahirap para sa kanila na matunugan ng mga ito dahil kagaya nila, nagtatangan din yon ng aral ng kanan.